Panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. At narito na po ang mga nagbabagang balitang kailangan nyong malaman sa mga oras na ito. Aktibong lumahok ang Coast Guard District Human Resource Management Unit, Bicol or CGHRMU-BCL, sa Volunteer Summit Year 2 na ginanap sa UST Legazpi Dome, Legazpi City noong ika-15 ng Pebrero taong kasalukuyan. Sa temang Thomasian's Hope, It's Giving, layunin ng pagtitipon na ipakilala sa mga mag-aaral ang iba't ibang organisasyon at hikayatin silang makilahok sa mga gawaing pangkomunidad. Pinangunahan ni ENS Robel B. Robos sa PCG ang grupo ng CGHRMU-BCL upang ipaliwanag ang kanilang vision, mission, tungkulin at recruitment opportunities. Bahagi ang Volunteer Summit ng pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng UST Legazpi. Ipinapakita ng pakikilahok ng CGHRMU-BCL ang kanilang patuloy na dedikasyon sa paglingkod at paggabay sa susunod na henerasyon ng mga lingkod bayan. Radyo Pilipinas Weather. Magiging maulan sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao ngayong araw, February 16, dahil sa epekto ng shear line, Intertropical Convergence Zone or ITCZ at easterlies ayon sa Pag-asa. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang mga pagkidlat-pagkulog ang Batanes at Babuyan Islands dulot ng shear line, habang ang mainland Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon ay maaapektuhan ng easterlies. Posibleng magdulot ito ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Mindanao, ang Davao Region, Zamboanga Peninsula, BERMM, Sultan Kudarat, South Cotabato at Sarangani ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa ITCZ. Samantala, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na may panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa posibleng pagbaha tuwing may matinding pag-ulan. Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan Update. Nanatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Mayon matapos makapagtala ng bahagyang aktibidad batay sa pinakahuling ulat ng PHIVOLCS. Sa nakalipas na 24 oras, naitala ang 2 volcanic earthquakes at isang rockfall event sa paligid ng bulkan. May naobserbahang mahina ngunit patuloy na pagkinang ng crater glow na naaninag lamang sa pamamagitan ng telescope. Nakapagtala rin ng 138 tonelada kada araw ng sulfur dioxide emissions noong February 14, 2025. Ang katamtamang pagsingaw ng usok mula sa bunganga ng bulkan ay napadpad sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran at Hilagang Kanluran. Ayon sa PHIVOLCS, may indikasyon ng panandali ang pamamaga ng lupa sa paligid ng bulkan. Sa kabila ng mababang alert level, pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad upang maiwasan ang anumang panganib. At para naman po sa huling balita,
Nakiisa ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 or DSWD Bicol sa isang tree planting activity noong February 13, 2025 sa San Francisco, Legazpi City bilang bahagi ng 74th anniversary ng ahensya. Kasama sa naturang aktibidad ang mga kinatawan mula sa Provincial Environment and Natural Resources Office, Albay, at Office of the City Environment and Natural Resources, Legazpi, na nagbigay ng gabay sa tamang pagtatanim ng mga punla. Isinagawa ang tree planting sa pangangasiwa ng Welfare Section ng Human Resource Management and Development Division ng DSWD upang palakasin ang advokasya ng ahensya sa pangangalaga ng kalikasan. Ang taunang programang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng DSWD Bicol na isulong hindi lamang ang kapakanan ng mamamayan, kundi pati na rin ang pangangalaga sa likas na yaman. At yan po ang mga pinakahuling ulat na kailangan nyong malaman sa oras na ito. Sa ngalan po ng Radyo Pilipinas Albay, sa aming station manager na si Ma'am Nancy Medjavillo, sa aming technical head na si Sir Sammy Balindan, sa aming technical team na si Kuya Joshua and Sir Lawrence, at sa buong production team, ito po si Emmanuel Bongkudin, bumabati ng isang mapagpala at matiwasay na umaga sa inyong lahat. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.